Start naman natin sa Botica Plus Admin kung paano mag-encode ng products. So, click lang natin para ma-open. Then, lagay din natin yung username and password. Click mo rin yung backup database. Then, click login. So, meron din siyang notification para sa expiration at saka yung stock level reminder. So, unang-una, kailangan mo na dito sa products. Sa products, dito nakalagay lahat ng mga items na ibinibenta ni store o yung mga services na in-offer niya if ever meron. So, eto, meron na itong mga products na naka-encode with their own hand. Kung meron kang bagong products na gustong i-save or gustong i-add sa system or inventory system natin, click mo lang yung add new. Then, meron siyang item code. Ito, system generated siya. So, pwede mo nang gamitin or pwede mo rin palitan ng barcode ng item na yon kung gusto mong gumamit ng barcode scanner. Short description, ito naman yung shortcut name ng mga products. Especially kasi sa gamot, masyadong mahaba minsan yung pangalan nila, kaya natin siya nilalagyan ng shortcut. Pag hindi naman masyadong mahaba yung pangalan ng product, pwede na magkaparehas yung short description and long description. Pero dito, for example sa gamot, sample natin is, halimbawa lang wala pa yung Biogesic, 500 milligrams, and tablet siya. Yan. So, kahit yung short description, dapat kaya mo pa rin ma-identify yung product na yun gamit yung short description and dapat unique siya. Kung hindi naman masyadong mahaba yung pangalan ng gamot, pwede mo i-click tong button dito para i-copy-paste niya na yung short description sa long description. And then, generic name naman niya, for example, wala pa tong laman, pwede mong dagdagan, type mo lang paracetamol, and then click yung plus. So, magkakaroon na siya dito ng bagong list. So, pag merong arrow yung input field dito, ibig sabihin drop-down selection siya. Pwede kang magdagdag, magta-type ka lang, bawa losartan, and then click mo lang yung plus. So, next time, nandito na siya. Kung gusto mo naman siyang tanggalin, i-select mo lang din yung item, and then click mo naman yung minus button para mawala siya dun sa listing. Sa category naman, pwede mo na itong i-categorize as branded. Then, click mo lang ulit yung plus. Lagyan din natin yung generics. Generics. Personal care. Yan, pwede rin grocery. Sa item unit naman, ito naman yung packaging ng item mo. Kung binibenta mo ba siya ng per piece, per box, per pack, or naka-sachet. So, sa tablet, madalas binibili natin kay customer na naka-box siya, pero binibenta natin siya ng per piece. So, kailangan ilagay mo dito is per piece. And then, dito naman, meron siyang expiration date, meron siyang toggle kung naka-enable ba siya or hindi. Pag naka-enable siya, ibig sabihin, imo-monitor ni system yung expiration date ng product na to based sa mga dineliver sa kanya. So, sa delivery, doon natin i-encode kung kailan yung expiration date ng product na yon at kung ano yung lot number or yung batch number niya. Item purpose, pwede mong ilagay dito kung para kanino yung gamot, kung ano yung dosage ng gamot, or kung anong other information na pwede makatulong dun sa ah, sales clerk if ever wala siyang masyadong information about dun sa gamot na yun. Pero ito is optional, so ibig sabihin pwede mong lagyan, pwedeng hindi. And then sa VAT type naman, like always select na lang ng non-VAT since hindi ito registered kay BIR at ginagamit lang natin siya for internal purpose. Cost, kung magkano yung cost ni Biogesic per piece. Since per piece natin siya binibenta, ang costing natin is per piece din. So pag 300 pesos mo siya binili sa isang box at 100 pieces yung laman, ibig sabihin 3 pesos siya. Selling price, kung magkano natin siya ibibenta kay customer. For example, 5. And then, item type niya is inventory item. Nagkakaroon ka lang ng non-inventory item kung meron kang mga services na in-offer. For example, yung mga blood pressure check-up, yung mga sugar level, something na ganun.
Stock level reminder naman, pag ito naka-zero, ibig sabihin, hindi mo monitor ni system yung minimum stock level mo dun sa gamot na yon. Pero pag naglagay ka dito ng 10, ibig sabihin, kung meron kang 1,000 na on hand and habang binibenta mo siya dun sa price calculator, nagbabawas na yun automatically. Pag umabot na siya ng 10 na lang at nag-login ulit si cashier or si admin, masasama na siya sa notification na kailangan mo na mag-replenish dun sa item na to kay Biogesic since na-reach niya na yung parang stock level reminder niya. Ito is stock level reminder lang siya, hindi ito yung pinaka on hand natin or yung stock natin sa system. And then, click lang natin yung save. Yan, masasave na yung item. And then, hanapin natin yung gamot. So, Biogesic, ito yung in-encode natin na bago. Eto. And then, pag may gusto kang baguhin sa kanya, pwede mo click yung edit para baguhin naman kung ano yung mga kailangan mong i-update. For example, naging 6 pesos na yung selling price. Then, click save. So, ma-update na siya. Yan. So, eto, mayroon na siyang Biogesic dito na 500 milligrams tablet pero magkaiba kasi yung pagkaka-spell niya kaya hindi siya na-detect ni system as duplicate. So, pag meron kang hindi sure na gamot kung nag-i-exist na ba siya or hindi pa, pwedeng i-search mo muna para at least makita mo at maiwasan mo na yung duplicate na products. Pwede mo itong i-remove since wala pa siyang transaction history. So, pag may transaction history na siya, hindi mo na siya pwedeng i-remove. For example, katulad nito, pag i-remove ko yan, sabihin ni system na you cannot remove Biogesic kasi meron siyang transaction history. So, ano ba yung transaction history? Yung transaction history, ibig sabihin nagkaroon na ng in or out dun sa item na yun. Nagkaroon na siya ng stocks or nabenta na siya. So, kaya hindi siya ina-allow ni system na i-remove mo siya kasi mawawala siya dun sa reporting. So, magkakaroon ka ng discrepancy. So, ito, meron siyang transaction history, nag-in ka ng 6. Kaya may balance siya na 6. So, ito is in and out lang ng item. For example, nagtataka ka, bakit yung on hand mo is 6 na lang or bakit ang on hand mo is 485 na lang. Pwede mo i-double click to gamit yung mouse. Makikita mo dito yung in and out mo dun sa item, kaya siya naging 485. So, pag yung item wala pa siyang transaction history, katulad nito, wala pa tong laman, pwede mo pa siyang i-remove. So, pag kinlik mo yung yes, matatanggal na siya. Yan. So, wala na siya. Basta pag meron kang bagong item na kailangang i-add, bago mo siya malagyan ng on hand or stock in, o kaya naman mag-stock out, dapat nandito muna siya sa product master file. Next naman is sa print. Yan. Ito naman, pwede mo i-print yung item list natin para just in case walang kuryente or nagkaroon ng power interruption at hindi kabisado ng mga PA or yung sales clerk yung presyo ng gamot, pwede nila itong i-check at tingnan dahil ito naka-alphabetical arrange na siya. Ayan. So, pwede rin mo siyang export. Meron siyang button dito for printer. And kung meron kang Microsoft Print to PDF, yan, pwede mo yan na-export. Lalagyan mo lang siya ng file name. Save natin sa desktop. And mag-export na siya. Close muna natin para i-check natin yung export. So, ang na-export niyang item is ito. Pwede mo nang i-save sa flash drive and then ipaprint sa labas or kaya naman, kung meron kang tablet, pwede mo rin siyang i-open sa tablet since supported ng mga browser na ma-open yung mga PDF files. So, balik tayo sa Butika Plus Admin. Login natin. Then, sa products ulit. Yan. Kung meron kang gustong baguhin, kailangan mo lang siyang hanapin. Search mo lang muna yung item. Then, press enter. And then, pag nakita mo na siya, click mo lang yung mismong item and then click edit. Ang last na button naman is yung promo. For example, si Losartan Tab na Trasol, gusto mo lagyan ng promo. So, dati mo siyang binibenta ng 9 pesos.
Dapat nakaklik yung activate. Kailan yung promo duration mo? For example, November 3 up to November 4. Dati siyang 9 pesos, gagawin mo siyang 8 pesos. So, pag binenta mo siya today, since November 3 ngayon, ang kukuhanin niyang presyo is yung 8 pesos instead na 9. Tapos, pagkatapos na yung promo date, babalik din siya dun sa dating price niya. Hindi mo na siya kailangan baguhin kasi meron namang promo restriction na date. So, ganun lang yun dito sa products. I-add mo lang dito lahat ng mga products na ibebenta mo, pati yung mga groceries if ever meron, or ang mga other items na nandun sa store, pwede mo siyang i-add. At basta itong system ni Butika Plus is ginagamit lang natin for inventory purposes and for internal system lang siya. Hindi siya registered kay BIR, kaya hindi siya allowed mag-issue ng receipt or mag-print ng resibo.